Anyway, pinag-uusapan na rin natin ang dating presidente na si former President Rodrigo Roa Duterte. Abay, number one, malakas pa rin po ang kapangyarihan dito ni PRRD. Number one po siya sa recent survey sa mga tatakbo po sa pagkasenador. Ganyan pa po ka-powerful. Ano ba ito? Magbabalik ba sa pwesto? Magbabalik ba sa politika itong si PRRD? Kasi kung inyong matatandaan, nauna na itong nagretiro. No? Siyempre, naabot mo na rin yung pinakamataas na posisyon, no? Ang pagiging presidente. Bababa ka pa ba o tatakbo ka pa ba sa isang posisyon na mas mababa kung susuriin mo, no? Pero syempre kapag ikaw ay senador, kapag ikaw ay vice presidente, syempre kahit papaano ay meron kang immunity. Yan ba ang bulin dito ni PRRD? Muli ba siyang tatakbo sa pagkasenador? Kasi ang survey, nagsusumigaw itong survey. Ang sinasabi nila, si PRRD ang gusto ng taong bayan dito na maging senador. Ano kaya ito, no? Naglabas kasi ang Publicos Asia ng panibagong survey. Ngayong ano lang ito, kakopi, ngayong December lang po yan. At lumalabas na nangunguna po si PRRD sa mga posible, no? O kung tinanong ang publiko kung iboboto ba ninyo sino sa pagkasenador, ang may pinakamataas na puntos kakopi na nakuha dyan ay walang iba kundi si former President Rodrigo Duterte. Ito po yung top 12. Kung inyo nakikita sa inyong screen, no? Awareness, trust, and voting predisposition for May 2025 senatorial elections. Hindi na matagal ito, ka-coffee ha, kasi next year, 2024, syempre filing na naman yan ng candidacy. Syempre, simula na naman po yan ng kampanya, kaya nagiging sunod-sunod na itong mga survey no, na isinasagawa. Ang ginawa itong survey na ito is survey period dito, November 29 hanggang December 4, 2023. At tinanong po nila ang 1,500 katao, no? At ito po yung naging resulta, ito po yung pulso ng taong bayan base po sa survey na ito. Number one po dito si Rodrigo Digong Roa Duterte at yung awareness nito ka coffee ay 97%, no? At ang trust ay 59% ito at ang voting predisposition 48% ang nakuha niya. Siya po ang pinakamataas among all the possible senatoriables, no, senatorial candidates. Number 2 naman po si Representative Erwin Tulfo. Nakakuha po siya ng 96% na awareness, no, at trust ay 44% at ang pre-disposition ay nasa 44% naman. Ang mga sikat nito coffee, mga popular itong mga pangalan na ito, si Dr. Willie Ong na tumakbo rin po sa nakalipas lamang na election, nakakuha po ito ng 96% din para sa awareness at 46% naman po, sorry, 50% naman na nakuha niya sa trust, no. Actually si Dr. Willie Ong ay pumangalawa siya kay PRRD kasi mas mataas po ang trust rating na nakuha niya kung ikukumpara niyo po kay Sir Erwin Tulfo na nasa 44 lamang at 50% naman po si Dr. Willie Ong. Si Christopher Bongo na electionist din ito dahil matatapos na po yung kanyang termino, 97% din ang taas ito ha. Hindi sila nagkakalayo ni Tatay Digong dito, ni PRRD. At ang trust naman niya ay 46. Si Amy Marcos, 98%, mas mataas siya kay PRRD at 44% naman ang kanyang trust. Si Bato de la Rosa, pang-anim, si Bato de la Rosa dito, 98% ang awareness at 44% naman ang trust. Si Tito Soto, 96% awareness, 36% ang trust. Si Isko Moreno, 96% na awareness at 35% na trust. Si Lacson, ito mga malalaking pangalan na ito ka-coffee, mga datihan na ito eh. 95% na awareness at 33% na trust. Si Lenny Robredo, pasok din po, nakakuha siya ng 95 na awareness at 34% naman na trust. Si Gibo Teodoro, ito, mahusay ito na hindi lang pinapalad no, na mahalal. 89% na awareness at 33% na trust. Sana makalusot itong si Gibo Teodoro. Si Pia Cayetano, 97 din po at 34% naman po ang trust na kanyang nakuha. Ito ka-coffee yung Magic 12 kung pagbabatayan natin itong pahayag na 2023 end of the year survey po ng Publicos Asia nung tinanong po ang taong bayan kung sino yung kanilang iboboto or kung ano yung level ng awareness nila at trust nila sa mga politiko o possible senatoriables. Number 1 si PRRD. Anong say niyo dyan ka-coffee? Sige, i-comment ang inyong opinion. Agree ba kayo? Disagree ba kayo sa survey na ito ng Publicos Asia? Ay, i-comment ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Pero ang alam ko, ang Publicos Asia ay
ano ito, ka-coffee, kaalyado ito ng PDP. Diba? Though science naman daw, kinikita man nila science yan, pero kaya ano ito kay Malutikia ito Kay Ma'am Malutikia ito na strategist din to at gumagawa ng mga kampanya para sa mga politicians. Leonardo Ansag, like that ka-coffee, katatapos ko lang mag-coffee. Happy New Year to all. Ang ayaw ko lang naman kay PRRD pro-China siya. Actually, magiging ano yan magiging main argument yan pagdating ng eleksyon kung totoo man pong tatakbo sa pagka-senador itong si PRRD. Kasi strategically, kailangan niya rin ng immunity. Lalo na pag pumasok ang ICC. If ever man, kung magpapatuloy, magpo-push through itong membership natin ng Pilipinas sa ICC, or if ever worst case scenario magkaroon ng investigasyon, syempre malaking immunity din yan, malaking protection din yan kung senador si PRRD. So kung yan ang aim, ang immunity, ang protection, malamang magde-decision yan. Pero yun na sinasabi, nasa retirement na ito at medyo mahina na rin po ang katawan ng dating presidente. So baka mahirap na o hindi na kayanin ang pangangampanya para sa pagka-senador. Pero kung ang tanong, mananalo ba siya sa pagka-senador? Ako, honest opinion ko dito, definitely, pasok yan sa Magic 12, no? Hindi na tanong yun given na yan, ka-coffee, lulusot yan, CPRD. Kung tatanungin, no? Kung papasok siya sa Magic 12, definitely, papasok po yan sa Magic 12. So, ang challenge ngayon, willing ba siya tumakbo? So, yan ang kailangan balansehin. On the other side, dapat, para magkaroon ng immunity, sa kabilang banda naman, kaya pa ba ng kanyang katawan. So yan yung mga kinakailangan balansehin. Kasi next year, filing na naman ang candidacy. And then kampanya na naman. At kung magde-decide ka na tumakbo ka sa pagkasenador, bago mag-filing, dapat magsisimula ka na mag-ikot-ikot. Ikutin mo na yung mga provinces sa Pilipinas para palakas ka na ng iyong base, no? Maricris Hernandez, wag nang iboto ang mga trapong senador, pili ng mga bagong mukha. Pero yung na-mention natin man dito ng mga pangalan, wala Hirap lumusot kapag bago ka sa coffee. Hindi ka basta-basta makakapasok kasi ano din ito popularity din ito. Importante yan, popularity. Susunod na nga lang dito yung skills. Ricardo Ocampo, mind conditioning lang yan. Mayan, gawa ni Malutikia. Possible kasi one way din naman yan. Or on the other hand naman, posible din kasi ang purpose ng survey malaman kung may chance ba ang isang politiko or ma-identify din nila kung saan siya malakas, under what part of the country, no, doon siya malakas at saan siya mahina para i-address o doon mag-focus ng efforts, no, para makuha yung sa loob o yung oo ng mga residente ng isang lugar kung saan mahina ang isang politiko. Actually, maraming purpose din naman itong mga survey na ito, mga pinaggagamitan. Pero usually, bayad yan, ka-coffee, no? Pinupondohan yan, lalo kapag commission, no? May grupo ng mga tao na nagpupondo na gawin itong survey na yan. And most likely, kung sino yung nag-commission doon sa survey na yan, pumapabor sa kanila ang resulta. That's the reality, no? Yan ang parte na ng halalan, parte na ng politika dito sa Pilipinas. Giovanni Domingo, ano naman ang gagawin ni Digong sa Senado? Pagmura at makipag-away. Giovanni, no? With this age, mukhang less argument na yan ka-coffee, no? Yun, unity siguro kung yun ang hahabulin. Pero yun ang mga tanong, willing pa ba siya tumakbo, no? Iboboto ko si Dr. Willie Ong at Congressman Marcoleta kung sakali. Na wala last elections di ba hindi nagpatuloy si Marcoleta at si Dr. Willie Ong tumakbo kasing VP. Kung nagsenador ito, malaki ang chance na lumusot. Publicus Asia, baka Duterte yan. No to Duterte, please, mga kababayang OFW. Sabi ni Baybayan Sally. Jeya, wag nang iboto taga Davao, baka China sila. Baka gawin na tayong province of China. Marino Kalimpong, ayaw ko kay Amy Marcos, may tinatago sa taong bayan, hindi siya tapat sa kanyang tungkulin. Nilihim niya na si BBM ay isang DRUG addict, dapat tapat ka sa taong bayan, sabi ni Marino Kalimpong. Wala akong idea dyan, Marino Kalimpong. Anyway, shoutout din natin yung mga ka-coffee natin na sa Facebook, si Ma'am Evelyn Tabile, kay Fred Villalobos, kay Noel Murayaw, kay Josie Tilan Tanglib. Happy viewing po sa inyo. Ganon din po kay Sir Leonardo Nunez Permejo na katututok lamang po sa atin dyan sa Facebook. Baka hindi pa po kayo nakafollow, hindi pa po kayo nakalike sa ating Facebook page. Ayan, i-click lang po yung follow, i-click lang po yung like dyan sa ating Facebook. At kung kayo naman nasa YouTube ka-coffee, ay i-click lang po ang subscribe. Sabi ni Ami Walsh, basta ako
si Amy Marcos, period. Ka-coffee, good evening sa iyo ha. Sabi ni Jaya. Si Jaya, ngayon lang ulit napadpad dito. Hello sa iyo, Jaya. No? Bakit hindi ipatawag muli si Trillanes sa Senado at imbestigahan ang 16 times niyang secret backdoor sa China noong gobyerno ni Pinoy? Malaking usapin yan, ka-coffee. If ever mag-push through yung ganyang argument, no? Anyway, sige. Kunin nyo inyong kape, ka-coffee. Tayo ay nagchat-chat at nagtutubig dahil medyo inuubo tayo, ka-coffee, no? Habang tayo nag-discuss sa mga topic.